Sino po yung mga binaha dyan? Maliban kay Leyeng. Ayan. Wala namang humingi ng SOS eh. Sa mga nagdaang mga bagyo po, Ondoy, kung ano-ano dyan. Gumagawa po tayo ng mga rescue operation. Yan sa likod ng Masinag Market ng Ondoy. Nandyan kami hanggang dito yung tubig. Nagre-rescue kami ng mga nakatira dun sa likod ng Masinag Market dahil creek yun. Yung mga sanggol nilalagay namin doon sa mga batya. So, this time walang nag-SOS. Siguro kayang-kaya nyo, antitindi nyo, Kasama nyo si Lord. Ayan, mga anghel ni Lord yung tumulong. Pero ito po, pagdating po ng mga ganyang kalamidad, nag-post ako doon sa JM prayer request. In case kailangan nyo ng tulong, lahat po tayo dito dapat magtulungan. Amen? Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong kasi yung iba, hindi naman affected ng baha. So, nasa bahay lang yan, nagkukuya-kuya ako, nanonood lang yan ng news. So, kung kayo ay humingi ng tulong, most probably, pwede tayong magsabi dun sa mga hindi affected na tumulong naman tayo dun sa mga affected. Lalo na yung pwede namang lumabas. Kasi hindi rin kami makalabas. Ang tubig sa amin ata hanggang bewang ba? Hanggang bewang. Kaya yung iba, wag po kayong mahihiyang magsabi. Okay? So, ang church po ay nandito para sa bawat isa sa atin. Dahil marami kaming tinutulungan na hindi nga miyembro. Sa Banaba, nagpadala kami ng mga pagkain noon, damit. Hindi natin miyembro sa Juhia Masinag. Hindi rin miyembro ng Juhia Banaba yon. Mga nakatira lang dun sa likod. Kaya don't hesitate pag meron pong mga ganyang problema tayo. Okay po ba yon? Kasi useless naman na tayo'y komunidad pero pagdating ng problema, hindi tayo nagtutulungan. Huwag po kayong mahiya kung kailangan ng tulong. Dahil pati hindi natin miyembro, tinutulungan natin. Okay po? Sa susunod. Hindi, wala naman sana susunod. Kaya yun, yung losses, yan, yung mga sinabi niyan kanina, testimony. In the book of Job, bago tayo pumunta sa topic natin, merong nangyari kay Job na ubos lahat. Naubos lahat yung kanyang business. Nagbangkarote. Hindi lang yung business niya naubos lahat ng kanyang anak namatay. Ay, namatay. Tapos sabi ng asawa niya, sumpain mo na yan, Diyos mo, huwag ka nang maging tapat sa Diyos na yan para mamatay ka na din. Kasi yung mula ulo hanggang paa, panay sugat si Job. Ang sabi ni Job sa kanyang misis, mas mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos? Hindi ba tayo tatanggap ng mga pagsubok din? Ang theology sa lumang tipan ng mga tao doon, ang akala nila, ang mabubuting bagay galing sa Diyos, pati masasamang bagay. Iyon ang akala nila. Kasi ang theology, yun nga sinasabi ko sa Thursday group, ang theology nila hindi pa well-developed, nag-i-improve pa lang. Pero in the New Testament, yung theology, pag sinabing theology, pagkaunawa mo sa Diyos, sa karakter ng Diyos at sa ginagawa ng Diyos, sa New Testament, sa James 1:17, kung hindi ako nagkakamali, all good things comes from God. Dineklara doon, all good things comes from God, from above. So therefore, kung hindi mabuti ang nangyayari sa'yo, kanino galing? Ha? Sa demonyo. Don't ever blame God sa pangit na nangyayari sa buhay natin. Don't. Sabi nga ni Biden, don't. Dahil lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos. Ngayon, ang tanong, alam ba ni Lord? Yes, alam niya. And most of the time, pinapahintulutan niyang mangyari para subukin tayo, kagaya ng kwento kay Job, tinest yung kanyang faith, at sa dulo, napatunayan na yung faith niya hindi fake. Nagtagumpay siya. No? Sa atin, minsan, o hindi, kadalasan, pag maganda yung nangyayari, praise the Lord. Pag pangit yung nangyayari, erase the Lord. Pag walang pera, galit, masungit. Pag may sakit, eto, uso sakit. Lahat matatapang, may sakit kasi. May sakit kasi ako eh. Di ba?
Malalaman mo pag walang pera, pag may sakit, masungit. Si Job na wala lahat, pero ang ginagawa, nag-worship pa din. Nag-worship siya. Sabi niya, the Lord gives, the Lord takes away. Yun yung theology niya. Blessed be the name of the Lord. Imagine mo, ang theology mo kay Lord galing pati masama, pero nag-worship ka pa rin. How much more kung nasa New Testament na tayo, na alam natin na ang masama sa demonyo at ang mabuti sa Diyos, di lalo kang mag-worship. Wala akong kausap. Dapat lalo kang mag-worship kasi alam mo na to eh. Sila hindi nila alam na ang mabuting bagay sa Diyos at ang masama sa demonyo. Wala yung behind the scene, hindi nila alam. Pero nabasa natin yung book of Job. Behind the scenes, si Satanas yung gumagawa ng pagpatay. The devil come to steal, to kill, and to destroy. But God came to give us life abundantly. So alam natin ngayon, dadaan ba tayo sa mga pagsubok, nawala ng gamit, nagkasakit? Yes. Tandaan nyo, itong mundong ito, bulok, kurap, kaya nga lahat ng maupo, kahit sino, kurap eh. Kurap tong mundong to. Ano lang nagpapatino sa mundong ito, nagpapasaya, nagpapaganda? Si Jesus lang. Pag wala na si Jesus sa mundong ito, this world is corrupt. And bakit may church, may Christian, ginawa tayong asin to prevent corruption. So normal na magkasakit, normal na magkaroon ng problema, normal, that's the normal thing. Kaya hindi yung pag masaya, praise the Lord, pag wala nang may sakit, walang pera, erase the Lord, kalokohan yan, hindi yan Christianity. Sabi mo sa katabi mo, hindi yan Christianity, kalokohan yan. Ang tunay na Christianity, sa hirap at ginhawa, maglilingkod ka sa Diyos, tuloy. Kasi parang pag-aasawa lang yan eh. Yung napangasawa mo, 50% halimaw, 50% santo, santa. Pag lumilitaw yung pagiging santo-santa niyan, mahal mo yan, di ba? Paano kung lumitaw yung pagiging halimaw niyan? Ayawan na ulit. Mabait na naman, okay na ulit tayo. Lumitaw na yung pagiging halimaw, ayawan na naman. Ang buhay Kristiyano parang ganun lang, pinagsamang pangit at maganda. May pangit na galing sa dyablo, may magandang galing sa Diyos. Sabay na nangyayari yon. It's up to you if you will continue or not. Sa buhay Kristiyano. Yung iba, bumibigay, umaayaw pag nahirapan. Pag mabuti tuloy, pag pangit, ayawan na. Nawalan kami ng rep. Nawalan kami na, meron pa eh. Naalala ko nung kami umuwi rito, nagbakasyon lang galing India. Actually, bakasyon lang po kami ngayon eh. Galing India. Kaya so tumagal na kami ng 20 years nagbabakasyon dito. 20 years na po kami nagbabakasyon. Bakasyon lang to, na nandito kami sa Pilipinas. Taga-India po talaga kami. So, tagal na namin nagbabakasyon, di kami nakabalik. Yung bahay namin, binayaran namin for 1 year. Tapos yung ticket namin, kalahating milyon halos. Tigwa 100,000, apat kami. Hindi namin nagamit na sayang. And then, yung enrollment namin sa Andhra University na mga 200,000 higit din ata yun. So, mga milyon ang nawala sa amin. Nung umuwi kami ng Pilipinas. Milyon. Tapos, nandun gamit namin lahat. Nandun sa India lahat yung mga, doon yung buhay namin. Decided na kami na doon na kami titira hanggang mamatay. Kaya nung umuwi kami dito si Bethel, hindi makakain ng mga pagkain dito. Yung mga Indian food ang gusto. So, yun. Ang laki nung nawala sa amin. Pero, bahagi ng buhay yun eh. Aayaw ka na kay Lord, sasabihin mo, Lord, 4 na taon kami sa India, naglingkod sa'yo, tapos ito lang, mawawalan kami ng milyon-milyon, naglingkod kami sa'yo. Kung si Job, ganun din ang utak, Lord, naging tapat ako sa'yo, tapos ngayon may sakit ako, wala pang pera. Sa Pilipinas yan, pag tinanggalan mo ng pera, masungit. Pag nilagyan mo ng sakit, masungit. Pinagsama mo yun. Tingnan mo yung katabi mo, pagsamahin natin. Ha? Tubo, sungay talaga dyan. Umuusok yung ilong, wala ng pera, may sakit ka pa. Di ba? Hindi lang yun. Nawala, namatayan ka pa. Ilan ang namatay? Lahat. So may dahilan magalit, ma-warprick, ma-bad trip si Job? May dahilan? Yes. Na-bad trip ba? Sabihin mo sa katabi mo, gayahin mo si Job. Sabihin mo, kalabitin mo. Sa hirap at ginhawa, tuloy lang tayo kay Lord.
Amen? So, tuloy tayo. So, yung song kanina na napakinggan natin, anong message nun? This is the final episode, final topic natin sa tema natin for this month about seasons of life. Panapanahon ng pagkakataon, meron talagang ganyan. May ups, may down. So dito sa kantang tinugtog natin, ito ay Christian rock band. Ano yung message na gets nyo? Wish the minute could be rewind. Yung mga minuto na lumipas, sana maulit muli, lumipas na ang panahon. Never thought I wind up one step behind. Hindi ko inaasahan na ngayon, kulelat na ako. Kulelat sa pag-aaral, kulelat sa pag-unlad sa buhay, kulelat sa pag-abot ng mga pangarap. Now I made my mind up. Today I'm gonna try a little harder. Ngayon, magdesisyon na ako na magsikap pa onti-onti, gonna make every minute last longer, bawat minuto. Parang tumagal pa. Gonna learn to forgive and forget, makapagpatawad na at kumalimot. Cause we don't have long, gonna make the most of it. Kukunti na lang oras, itodo na natin. Today, I'm gonna love my enemies. Today, reach out to somebody who needs me, make a change, make the world a better place. Cause tomorrow could be one day too late, one day too late. Bukas, huli na. Kung hindi mo gagawin ngayon, bukas, huli na. Here my life pass by, I can't erase and I can't rewind. Of all the things I regret the most I do, wish I spend more time with you. Here's my chance for a new beginning. I saved the best for a better ending. In the end, you'll make it, I'll make it up to you. You'll see. You get the very best of me. Ano yung message? Anong message itong song? Hello? Shimushi? Ano po message ng song? Again, pagsasayang ng oras, ng panahon, pero anong sabi niya? Hindi niya na mababago, hindi niya na mauulit pa, hindi mo na pwedeng i-rewind, walang rewind. Okay? Then, I save the best for a better ending. In the end, I'll make it up to you. You'll see. You get the very best of me. Tama ba to? Tama ba to? Yes or no? Sino ang sasabing yes? Taas ang kamay. Sino ang sasabing no? Taas ang kamay. Sino ang sasabing wala akong pakialam dyan? Taas ang kamay. Anong tama? Tama ba to? I'll save the best for the better ending. The answer is this. Your time is running out. You're never gonna get it back. So make the most of every moment. Stop saving the best for last. So tama o mali? Mali. Ang tawag dito, manya na habit, procrastination. Iniisip mo, meron pang dulo. Iniisip mo, pwede pa naman banda-banda dyan ako magsisikap o totodo. Pwede naman, may oras pa eh. Sa dulo, doon ako babawi. Paano kung namatay ka sa gitna? Hindi ka umabot sa dulo. Paano kung yung inaasahan mong babawi ako banda dyan? Hindi nangyari yun. Paano na? Saan ka dadamputin? Banda doon, magsiseryoso ako kay Lord. Gayon, bata pa ako, okay lang. Pera muna unahin ko, trabaho muna. Hayaan mo muna si Lord, makakapag-antay yan. Namatay ka sa katatrabaho mo. Tapos ang relasyon mo kay Lord, napabayaan mo. Saan ka dadamputin, kapatid? Hello? Kung procrastination ang iyong mindset, bukas na, bukas na, bukas na, bukas na. Paano kung wala nang bukas? Sabi mo sa katabi mo, paano kung wala nang bukas?
Kaya ang kantang ito, today, not tomorrow. Today, I'm gonna love my enemies. Today, I will learn to forgive and forget. Today, hindi bukas, hindi sa susunod na mga araw. Today, yung best, hindi ko isi-save for last. I'll do my best today. Make the most of every moment. Stop saving the best for last. Pag hihintayin mo, totodo ako banda ron? No. Paano ko hindi ka umabot doon? Ngayon mo gawin. Sabi mo sa katabi mo, now na. ASAP. Ngayon mo itodo. Dahil hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Hindi mo alam kung buhay ka pa. Hindi mo alam kung nandyan ka pa. Hindi mo alam kung anong meron bukas, itodo mo ngayon. We will live only once. Give your best shot. Ngayon na. Huwag na tayong mag-antay na bukas-bukas. Baka ang bukas hindi na dumating. Sayang. Kaya yung maraming pangarap, bukas gagawin ko to sa susunod na buwan, taon-taon. What if di dumating yun? What if yung kwento ng buhay mo nagtapos dito? At yung plano mo lahat ng doon, bakit di mo gawin agad, ASAP? Kung tama yan, gawin mo na. Sabi mo sa katabi mo, kung tama, gawin mo na. Ang wag mo gawin yung mali. Procrastination, banana habit, bukas na, maya na. Pag hindi dumating yung mamaya, pag hindi dumating yung bukas, sorry ka na lang. At kaya nga sabi dito, maraming regret. Marami siyang regret na hindi niya nagawa yung dapat niyang gawin. So pag tayo ay maraming mga pangarap banda roon at hindi natin nagawa, sa dulo ng buhay mo, ang dami mong pagsisisi. Ang dami mong regret sa buhay. Sayang, sana ginawa ko to. Sana inuna ko to. Sana dinesisyonan ko na to. Sana ginawa ko na to. Ang daming regret ng mga taong lagi na sa procrastination status. Marami silang regret sa dulo. Kaya habang may pagkakataon pa, sabi mo sa katabi mo, gawin mo na. Now na. ASAP. Tomorrow may be, ano sabi sa kanta? Tomorrow may be too late. One day too late. So, this is the last part of our topic. Sana meron kayong natutunan. Amen? Sana meron kayong binago. Sana meron kayong ina-apply sa mga natutunan natin. So, life has a season, a time to be born, and a time to die. Tandaan natin, from birth to death. Hindi natin alam kung gaano kahaba yan. Pwedeng umabot ka ng 60, 70, 80, 90, or pwedeng 40 lang. Pwedeng 50 lang. Merong kwento, mamaya ko sana ikikwento ito. Singit ko na lang. Merong isang banda dyan, malakas kumita dahil vice president ng malaking kumpanya. Nakapagpatayo sila ng building, 3rd floor, 4th floor, tirahan lang nila yon, hindi yon pinarerentahan. Professional mag-asawa sila. Yung lalaki kumikita ng napakalaki dahil vice president ng malaking kumpanya. Yung babae hindi pinagtrabaho kasi malakas naman kumita. Walang ipon. Walang savings. Hindi sila nagsisave. Makinig kayo ha, lalo yung kumikita ng malalaki, lalo yung mga nag-abroad. Hindi nag-save, hindi nag-invest, kasi malaki naman kita. Ba't kailangan namin mag-save? Kumikita kami every month ng ganito kalaki. Namatay. 40 ata namatay, 40 pa lang, namatay. Walang ipon, walang savings, pero may building. May building. Namatay yung breadwinner. Walang insurance, walang investment, walang ipon. Pero at least malaki yung kita. Pag kumikita ka ba naman ng kalahating milyon to 1 million a month, mag-iisip ka pa bang mag-invest? Mag-iisip ka pa bang mag-save kayo? Parang yung iba, hindi, kaya kong kitain yan. Pag ininvest ko yan, tutubo lang na onti yan eh. So every month, kumikita ako ng kalahating milyon to 1 million.
So, maraming ganyan, hindi iniisip na, what if nagkasakit ka? What if namatay ka sa kalagitnaan? What if di ka na nakasakay ng barko? What if di ka na naka-abroad, di ka pumasa? Asan dadamputin yung kalahating milyon mo, 1 milyon mo? Mauubos yan. Yun ang nangyari. Naubos yung building, binibenta. Tiningnan namin, binibenta na lang ng pabagsak. Kaya lang, noong time na yun, wala pa rin kang pambili. So, yung babae, napilitang mag-business dahil namatay yung kanyang inaasahan na kumikita. Nag-computer shop, ay walang experience. Nagsara, kalugi-lugi. So, pag yung buhay walang plano, asa ka sa kakayanan mong kumita, wala kang savings, wala kang investment, wala kang backup, wala kang plan B, ito mangyayari sa'yo. Marami akong kwentong ganito, marami akong kilalang mga tao na ganito ang nangyari. Kaya ko nga na ituturo to, kaya ito'y nagiging gabay sa buhay namin, na sana maging gabay sa buhay nyo, na minsan, kumita ka ng malaki ngayon, pero sa dulo, purdoy ka. Hello? Hello? Kung kailan ka tumanda at saka ka mukhang kawawa. Nagpakahirap ka dito, nung bata-bata ka, nagnegosyo ka, nagtrabaho ka, dapat naipon mo para pagtanda mo, hindi ka mukhang kawawa. Yung isang kakilala ko, kasama namin sa church, nag-abroad, may negosyo, may kainan, nakabili ng bahay. Kung kailan tumanda at nakauwi dito, yung bahay na benta. Walang savings, walang ipon, walang insurance, ang mga anak ang dami. May papaaralin. So, nabenta yung bahay. Nawala ng bahay kung kailan umuwi. Nice. Hello? Hindi ganun ang buhay. Dapat naghirap ka dito, naghirap ka dito, naghirap ka dito, dito, nagpapasarap ka na, nagpapahinga ka na. Kung kailan tumanda, nawala ng bahay. Isang kapitbahay namin sa subdivision na tinirahan namin doon sa San Mateo, ganun din. Nag-abroad, babarko. One day, hindi na lang nakapasa. At least ito may konti. May napundar na isang tubigan. Kaya lang, yun lang. Yun lang. Hindi inaasahan na hindi na makakasakay. Kaya minsan, gastos dito, pag galing sa abroad, talaga namang ang daming mga ginto dito, yung mga gintong parang nilalagay sa bulldog. Kaya nga pag biroan, pag baba ng aeroplano, nakayuko lahat yan. Bigat eh. Ilang kilo ba naman yan? After 1 month, nabenta na lahat. Nasanla na. Diretso na uling maglakad. Kailangan na uling umalis. Wala na naman pera eh. Ang tawag doon, sangkahig, sangtuka. Kahit nag-abroad ka pa, pero ubos-ubos biyaya ka, isang kahig, sangtuka ka pa rin. So, ang dami kong kwentong ganito na hindi pinagplanuhan ng buhay, sa dulo, pumangit. Tandaan nyo, lahat ng bagay na sa tamang panahon, He has made everything beautiful in its time. Maganda ang lahat ng bagay sa tamang panahon. Pag maling panahon, huwag ka na titingin sa katabi. Pangit. Mali ang diskarte sa buhay. Pangit ang ending. Nagpakahirap ka na rin lang. Yung isa pa, tinirahan namin, ganun din. Ang tagal sa abroad, ang tagal sa Middle East, yung bahay, binenta lang ng pamura. Sayang, wala kaming mga pera noong time na yun. Dami na sana naming nabili. Pamura lang. Kaya ito po yung ending ng buhay na hindi pinagplanuhan. Ito yung ending ng buhay na walang plano-plano. So we need to plan for every season of our lives. Intentionally plan what we need to accomplish. Hindi pwedeng tsamba-tsamba. Planuhin, pag-isipan, bawat stages ng buhay natin, bigyan natin ng masusing pag-iisip at pagpaplano. So, i-review ko lahat ng ating pinag-aralan for the last 3 weeks para maibaon uli sa ating puso. Isa-summarize natin, then isa-sum up natin lahat ito. So, what we need to plan diligently sa bawat season ng ating buhay, anong relationship ang dapat nating ma-develop sa bawat season? Ilang season meron? 6 seasons. At hindi naman tsamba na 6 seasons dahil sa numerology, spiritual numerology, the number of 7 is number of God, Jesus. And number 6 is number of man.
666 is a number of perfect man. Sa tamang-tama lang pala, 6 number of man tayo, hindi 666 ha. Hindi rin 7. So, sa seasons of lives natin, may relationship tayong ide-develop, may time, may energy, may pera tayo, may oras para paglingkuran, opportunities para maglingkod sa Diyos at may kalusugan natin. So, sa relationship, i-review ko kayong lahat. Sana makuha nyo to. So, sa relationship, season 1, God, family, parents, siblings, playmates, schoolmates, and friends. Then, pagdating ng season 2, 12 to 21, ano ang naiba? Sa season 1 and 2. Meron ng care group o Bible study group. Sa 12 to 21, dapat nakakasabay tayo na yung mga anak nyo, magdidesisyon kasi dito, hindi sila kundi kayo. Ipo-push nyo sila. Pag 12 na yan, dapat pumapasok na yan sa grupo ng Bible study. Kaya sa kids, dapat may Bible study na ang 12 pataas. May Bible study na dapat sila. Dito sila nag-start na magkaroon ng close friend na taga-church. Dahil 12 years old to 21, pag nagkaroon ng katropa yan sa school o sa iba na hindi Kristiyano, wasak na buhay niyan. Ang target ng demonyo para sirain ang mga tao, ang mga kabataan is between 12 to 21. Yan yung tinatawag namin sa youth pag ako nagtuturo sa SYP, yan yung tulay. Transition mula sa pagkabata patungo sa pagiging binata. At dyan maraming nalalaglag. Bibihira ang nakalagpas sa 12 to 21. Dyan nakakabuntis, dyan nabubuntis, dyan nagiging addict, dyan na lululong sa bisyo, dyan lahat sa edad na yan. Kaya sa edad na 12 to 21, pag hindi nagabayan at hindi na isama sa SYP, hindi na isama sa mga Bible study, laglag yan. Dahil malakas ang hilaan sa barkada between 12 to 21 sa school. Yung mga naging addict, naging loko-loko, kami, ganyang edad. Ganyang edad. Kaya magulang, tulungan niyo yung mga anak nyo, 12 to 21, na mapasok sa Bible study yan, mag-commit sila sa SYP. Hello? Hindi pwedeng hindi, dahil magiging problema nyo. Pag nag-SYP ba sila, magiging banal, magiging zero sin? Hindi po. Pero at least merong prevention. Prevention is better than cure. So, season 3, 22 to 30. Kung ano yung na-develop sa kanina sa season 2, dala-dala na nila yon. Ano ngayon ang pagbabago sa season 3, sa relationship? May girlfriend na, may boyfriend na. Tingnan nyo ha, sa season 2, may Bible study group or care group, yun yung dapat nila maging close friend, playmates. Yung schoolmates nila, hindi dapat yan maging close friend. Bad influence, mahahawa sila. Yun ay dapat, ano lang nila yon. Yun yung 10 names na ipagpe-pray nila para madala kay Lord. Pagdating ng season 3, ganun din naman. Ang close friend nila dapat ay nasa Bible study o care group. Hindi pwedeng wala dyan. The moment na mapunta sa iba yung pagiging close friend mo, tingnan nyo na lang dito. Dito na lang, dito. Hindi na ako lalayo. Minsan nakikita ko sa Facebook, ang close friend niya si ganito, si ganito. Hindi niya close friend yung Bible study niya. Bilangan mo yan na ilang linggo, ilang buwan, wala na yan. Wala na yan. Proven yan. Bakit? Sunday. Kaibigan niya, hindi Christian. Biglang magbe-birthday. Biglang may lakad. Sino pang pupuntahan niya? Siyempre yung kaibigan niya. Birds of the same feather are the same birds. Di ba? Birds of the same feather flock together. Kaya hindi pwede na ang kaibigan mo, hindi mo kasama sa church. Hindi pwede. Kasi hilain ka niyan, palayo sa church, palayo kay Lord. Subok na po ito. Kaya pag nakita nyo sa Facebook, ang kasama, hindi mga ka-church. Tapos lakad ng lakad. Nako, countdown. Mawawala yan. Sure ball yan. Kaya tanong mo yung katabi mo, sinong best friend mo? Taga-church ba o hindi?
Pag hindi taga-church, hindi best friend, hindi close friend. Friend lang, casual. Kasi dadalahin mo yan kay Lord para maging best friend mo. So season 4, 31:50. Ang relationship, hindi nawawala si God. Pero dito, sa season 4, hindi na parents. Okay? Hindi na parents ang prioridad mo. Asawa mo na at anak mo. Sa season 1, 2, 3, magulang mo, kapatid mo, dapat na de-develop. Ang gagawa nito mga magulang, na i-develop yung relationship ng magkakapatid. Dahil ang tendency talaga, laging may rival yan, siblings rivalry. Pero ang trabaho ng magulang, ipilit na magtagumpay na mawala ito at walang paborito sa bawat anak, lahat equal. Okay? So pagdating ng season 4, hindi na sila ang prioridad mo. May pamilya ka na, may asawa ka na. Sila na yung prioridad mo. Yung extended family mo, yung mga in-laws mo, hindi yun yung prioridad. Second sila. And then, meron ka pa rin Bible study group na sana care group na, ito pa rin yung close friend mo. Hindi ito magbabago. Then workmates, casual friends pa rin. Season 5 and 6, 51 to 60, ganun pa rin. Husband, children pa rin ang family mo. Extended family mo, mga apo o daughter-in-law. Then, ang close friend mo, yung mga dapat care group. Dito po, may ginugol tayo. Bible study pala existing natin ngayon. Pero tinuturo ko dito, salain nyo yung Bible study nyo. Yung susunod kay Lord, susunod sa inyo at tapat. Ihiwalay yan balang araw at yun ang magiging care group nyo. Dahil ang care group nyo, yan yung magiging support group nyo pagtanda. Kailangan nyo ng kausap. Mahal po ang kausap ngayon. Kasama yan sa binabudgetan. Ngayon, kung wala kang budget, pag may care group ka, matanda ka na, kailangan mo ng kausap, nandyan sila. Kasi magkakasing edad kayo, hindi kayo maboboard, pare-parehas kayo, ang bagal magsalita ng isa, mabagal din makinig, masaya ang buhay nyo. Hello? Kailangan meron tayo nito. Senior 61 up, lalo na. So pagdating nito, kung titingnan nyo yung relationship sa season 1 and 2, pagdating sa 61 up, para kang bumalik doon. Ang family mo, wife mo, husband mo, kung nagsimula kayong dalawa, kayo lang mag-asawa, pagdating sa dulo, kayo lang ulit. Kaya sabihin mo sa asawa mo, huwag kang magsawa sa akin, wala tayong choice. Kaya yung kinakanta natin, kasama kang tumanda. Seryoso kayo doon? Siguraduhin nyo yun ha. Kasi iba, kasama kang tumaba. Yung kasama kang tumanda, lagi kong tinatanong pag may kakasal ako, gaano mo kakilala yung pakakasalan mong yan? Ilang percent? Sabi nila 70. Yung iba 80. Iba 90. Okay, 90. Yung 10%, yun yung pinakahalimaw na ugali niya. Hindi pa niya nilalabas yung kartada niya, yung barahan niya, dahil baka magulat ka. Pag nagsama na kayo at kasal na kayo, lilitaw yung 10% na yan. Ang tanong ko sa kinakasal ko, kaya mo ba? Kakayanin po. Tapos pagdating doon, di kinaya. Hiwalay. Kaya sabi ko, kakayanin ba? Kailangan kayanin. When you buy a product, lalo na second hand yan, as is where is. Pag kinasal ka, nag-asawa ka, ganun din. Kung ano yung hindi mo alam, tanggapin mo na. Dahil masusurpresa ka dyan. Ngayon, eto ngayon. At ito pa. Pagtanda nyo, times 5 mo yon, times 10. Kung ano siya, nung time na yun, nang bata-bata pa kayo, pag hindi yan naayos sa discipleship at hindi yan nagbago, pagdating mo ng 60 up, times 5 to times 10. Mag-aasawa pa kayo? Sino yung mga single dito? Magiging times 5 yoga. Kung yan, matampuhin na, pag nag-away kayo, mag-jowa pa lang kayo, pagdating ng 60 yan, super matampuhin na yan. Sisigaw pa yan, super matampuhin! Super maramdamin! Hello?
Kaya bago kayo magpakasal, siguraduhin nyo, kilala nyo yung taong yan. Yung 10%, 20% na hindi nyo alam, tanggapin nyo na by faith. Faith is the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay pagtanggap sa bagay na hindi nakikita. So tanggapin mo yung 10%. And then, umasa ka pagdating sa dulo. Kaya yung mga kumakanta ng kasama kang tumanda, hindi pa kasi matanda yun, hindi nila alam. Pakantahin nyo yung mga nandun na. Sila kumanta. Tingnan natin. So, this is life. Pagdating ng edad na yan, kaya nga doon naman sa mga papunta na sa senior, kagaya namin, trabahuin nyo na ngayon, yung dapat ayusin. Dahil, huwag tayong tumanda na masungit. Dahil normal, nagiging masungit. Huwag tayong tumandang pangit. Huwag tayong tumandang masungit, pangit, at huwag tayong tumanda na hindi masaya yung buhay mo. No? Pag nakikita ka, parang kang palaya, no? Parang palayang gulo-gulo ng mukha mo. No? Tuyo na, kulubot pa. Gawin yung masaya yung natitirang taon sa buhay niyo. Sabi mo sa katabi mo, gawin mong masaya buhay mo. Gawin mong masaya. Lalo na sa 61 up, kayong dalawa na naman uli magkasama. Wala na yung mga anak niyo, nag-asawa na. Iniwanan na kayo, kayo na uli. Kasi may nakikita akong mga kwento, naghihiwalay ng kwarto. Kasi sensitive na, pag humilik yung isa, gigising yung isa. Yung isa nakakatulog ng tahimik, yung isa kailangan may music. Kaya may nakita akong picture sa isang book na binabasa ko noon, lumapit sa pastor yung dalawang mag-asawa. Sabi ng dalawa, ngayon lang po namin na-realize, pastor, na we are not meant for each other. So yung pastor nakatulala. Sabi niya, how old are you, sir? 90. How old are you, ma'am? 85. Doon lang nila na-discover na hindi sila para sa isa't isa. Diyos ko, Lord. So, para doon sa mga last season, be ready for that. Para sa mga nagsisimula pa lang, this is your ending. Kaya be sure, yung mapapangasawa mo, tanggap mo yan from beginning to end. Hindi lang pagmasaya. Dahil may buhay na malungkot. At sa dulo, hala, bakit mo ako sinisigawan? Sabi mo? Be ready for that. Okay? Sabi ng mga bata-bata, ha? Kala ko kasama kang tumanda. Tapos ano gagawin pag tumanda? Bubuhati kita, di mo na kayo magbuhat. Mababaliya ka ng buto. Lilinisin mo yung ano? Ikaw magpe-pedicure. Ayun, pwede yan. Kaya be sure, alam niyo yung mga pagdadaanan niyo para hindi ka ma-shock. Hello? Sabi ng mga walang asawa, ganun ba? Now we know. Alam niyo na kung anong desisyon gagawin niyo. So yan. So, when it comes to relationship, kadulo-duluhan, bagsak kayo ulit. Importante yung care group dahil pagtanda natin, may kausap tayo. Kaya let's build that, develop that. Hanapin natin kung sino yung mga tao na magiging tapat sa atin hanggang dulo. Kailangan natin yan. The use of our energy, time, tandaan nyo to, pagbata, pinalalaro. Huwag nyong pagagalitan pag naglalaro. Magiging abnormal yung anak nyo. Normal sa mga bata naglalaro. Nagkakalat. Normal yan. Pag ang bata nasa isang sulok, tahimik, kabahan ka. Diba? Diba sabi ng mga magulang, okay na yan. Kasi pag tahimik yan, natatakot ako eh. Baka may binabalak na masama o may sakit. So normal yan. Play. Huwag niyong piliting maging genius yung mga anak nyo na makaimbento pa ng atomic bomb. Paaralin nyo. Isang taon pa lang, may encyclopedia na kayong pinapanood. Huwag naman ganun.
Gawin yung normal yung anak nyo. Play. Study. 12 to 21, second season. Study ang priority, hindi play. Mga youth. Ngayon, kung hindi kayo pinalaro ng mga magulang nyo during 1 to 11, desisyonan nyo na lang ngayong 12 to 21 kayo. Kasi lumagpas na kayo sa season na kayo'y dapat naglalaro lang. So dito, ang prioridad mo, aral. Ngayon, pwede ka pa rin maglaro. At dapat, nagtatrabaho ka na 12 to 21. Anong trabaho? Trabahong bahay. Dalawa yung trabaho. Trabahong buhay, kailangan mo magtrabaho sa labas para kumita ng pera. Hindi pa yon ang prioridad mo. Pero yung trabahong bahay, magluto, magsaing, maglinis, dapat alam nyo na yan, 12 to 21. Taas ang kamay ng 12 to 21. Taas ang kamay. Huwag magsinungaling. Ayan. Nakataas ang kamay, sabihin mo, dapat marunong kang magluto ng ulam, basic. Marunong kang magluto ng sinaing. Okay? Marunong kang maglinis ng bahay. Pag lalaki, marunong kang magkumpuni ng konti-konti dyan. Dapat alam mo na yan. Third season, 22 to 30. Ang prioridad mo, hindi na play, hindi na study, work na. Kasi patungo na to sa pagpapamilya. Dapat kumikita ka na ng pera at this moment. So yung pag-aaral mo, hindi na yan required na magkaroon ka pa ng postgraduate study. Depende. Kung gusto mo maging principal, kung ikaw ay teacher, o gusto mo maging head nurse, kailangan mo sa hospital o whatever. Pero yung pag-aaral ay natututunan nito sa daily lives. Okay, we learn skills, we learn things sa pang-araw-araw na buhay. Ngayon, 22 to 30, naglalaro pa rin, hindi mo na yan prioridad. Kaya pag may nakakita akong edad 30, naglalaro pa rin, tapos hindi lang pampatanggal stress, libangan, addict talaga, naasar ako. Kasi hindi mo na oras para maglaro. Yan ay pampatanggal stress na lang. At minsan-minsan lang yung ginagawa. 31 to 50, todo trabaho, little leisure dahil nag-start ka pa lang nito na yumaman. Ito, pwede ka nang bumiyahe ng local. Kasi dyan sa mga napapakita sa Facebook, 21, 22, work, travel, work, travel, work, travel, die without dignity. Nagtrabaho ka daw, kailangan mag-travel ka. That's not the time for you to travel. Mapalad yung iba dito na ganong edad, nakabiyahe na. Pero sa totoo lang, kung gusto mong may marating pag edad mo ng 50 hanggang 60, dapat dito ka palang bumabiyahe ng local 31, 50. Yung magagandang lugar sa Pilipinas, once a year, bumiyahe ka, pag pagod ka, pahinga mo dun. Kasi mas mahal magpahinga sa ospital, alam niyo yun? Alam niyo ba yan? Pag kami bumiyahe sa ibang lugar sa Pilipinas, siguro gagastos kami mga 30, 50, pero 1 week pa lang sa ospital, 140 na. Tapos sa akin, 20,000, 160 kami dalawa. Buti na lang, meron kaming health insurance. So, huwag kayong magbakasyon sa ospital, please. Magbakasyon kayo sa magandang lugar. At this moment, pwede na kayong mag-travel sa Boracay. Pwede na kayong mag-El Nido. Pwede na kayong mag-Coron. Mag-Panglao. Sampag. Mag-Siargao. Pwede na yan. Pwede na yan. 51 to 60. Marami ka ng pera. Konti na lang yung trabaho mo. Dahil konti na lang yung trabaho mo, pwede ka nang pabiyahe-biyahe sa international biyahe. This is the time. So, napakita ko sa inyo na nakaraan, nagkataon o talagang yun talaga, nung chinek ko, 51 talaga yung una namin biyahe sa Phuket, Thailand. And then the same year, nag-Hong Kong kami. The next year, Maldives na yata kami noon. So yun, dire-diretso na every year from that day. Then senior,
no work, retirement ka na. Yung time and energy mo, free ka na para gamitin ito kung saan. Pagdating sa pera, Season 1, walang pera yan. Season 2, may konting pera na. Season 3, marami ka ng pera dapat dahil nagtatrabaho ka na. Kaya pag ikaw sa Season 3, 22 to 30, nagkatrabaho ka, first time mong nagkatrabaho, bilihin mo yung gusto mo sa unang sahod, pangalawang sahod, tatlong sahod. Pero wag mong bilihin yung gusto mo mula 22 hanggang 30. Ang dami mong gadget, lahat ng gadget mo bago, wala kang pera. Mag-aasawa ka, ano mo, ibenta mo yung gadget mo, isanla mo. Binili mo ng 50, sanla mo ng 5,000. Hindi po investment ang pagbili ng mga bagong gamit. Hindi yan investment. Kaya kung 22 to 30 ka, mag-aasawa ka niyan, huwag kang gastos ng gastos. Huwag kang gala ng gala. Hindi yan yung oras. At malungkot gumala mag-isa. Kailangan may kasama. Kailangan may ipon ka. Okay? So dito, matuto ka nang mag-save ng pera. 31.50, may asawa ka na, marami ka ng pera, mas marami ka ng pera sa Season 3. At hindi ka lang nag-save ng pera, marunong ka na rin mag-invest. Because you're preparing for the last season na yung money mo mag-work for you. Hindi ka lang nagsisave. Kaya 22, marunong ka nang mag-save, maipon ka na. Hindi yung 22, anong ipon mo? Resibo ng mga kinainan namin. Mga lumang gadget na nasira, papalit-palit. Kawawa ka dyan talaga. Ano pa? Mga picture ng aming mga magagandang events. So, mahirap yan. Late adults, marami ka ng pera, marami ka na ring investment. You're preparing for the last season. May saving. Yung saving mo, invest. Then, last season, you will live and enjoy your saving and investment. Your money work for you. You will grow old and die with dignity. So, tingnan nyo dito. Pagdating sa pera, singit ko lang, may mga magulang na may monthsary, may weeksary, may grocery. Tapos gastos sila ng gastos sa mga anak nila. Picture dito. Alam nyo, yung marketing na ginagawa ng mga business yan eh. Lahat na lang yung gender reveal. Yung mga kung ano-ano, para lang sila kumita. Normal yon, business yun eh. Pero ikaw, nagpaloko ka naman, problema mo. Weeksary, monthsary. Pag ganyan ang buhay mo, sabi ng Proverbs, ang taong laging nagsasaya, hindi yung maasenso sa buhay, hindi yung mayaman. Lahat ba naman ng birthday, sinelebrate mo? Ang suggestion ko sa mga leaders dito, kung kayo may anak, yung milestone na, sige, i-celebrate mo 2 years o 1 year, then susunod, 7 na. Huwag kayong gagastos ng birthday celebration na hindi naman maaalala ng anak nyo. Hindi nag-enjoy yung anak nyo, ang nag-enjoy yung mga bisita. Pag-uwi, di masarap. Kulang yung Shanghai. Di ba? Sabi ko nga, wag niyong yabangan yung mga yan. Ang suggestion namin, imbis na gastusan mo taon-taon sa birthday ng anak mo, ipunin mo yung gagastusin mo, ilagay mo sa insurance niya para pag 18 siya, mayaman na agad yung anak mo. Kung mamatay ka, wag naman sana, may pampaaral siya sa sarili niya. Eh hindi anak. Eto, taon-taon may birthday anak ko, tingnan mo yung mga bisita natin, tingnan mo yung mga regalo mo, sira na, di ba? O ito anak. Wala tayo pampa-enroll anak, nawala na ako ng trabaho, hindi na ako naka-abroad. Anak, tingnan mo na lang ang picture anak. Magsaya ka na lang sa picture. May video pa anak oh, may mga video presentation tayo. Eh dati pang-enroll ko, anak naubos dyan. Meron ako kilalang ganun. Magagandang school, pinaaral. Dahil nga malakas kumita, hindi na kumita ngayon. Lipat ng public school. Lipat ng public school ngayon. Ang sinasabi ko sa mga tao, kung super yaman ka, walang problema. Ateneo Lasal from
preschool hanggang college. Pero kung hindi naman, nag-a-abroad ka, nagtatrabaho ka, pero hindi ganun super yaman na ang pera, ginapiko, ginapala mo. Ang sabi ko lang ganito, paaralin mo sa magandang school, pagdating ng college o high school, doon mo itodo. Doon mo itodo. Dahil it counts din kung saan ka nag-graduate na school. Pero dito pa lang, tumodo na eh. Eh dito hindi kinaya. Tigil, public ang bagsak. Hindi ko naman nilalait ang public, kaya lang galing ka dito, pumunta ka dito. So pagdating sa dulo, ang diploma mo, kung saan ka nag-graduate, doon titingnan ng company na mag-hire sa'yo. Okay, dito ka pala graduate. Hindi naman titingnan kung saan ka nag-preschool eh. So be wise. Maging matalino tayo sa paggamit ng pera. Birthday ka, taon-taon. Tapos pagdating ng high school na, college na, anak, sorry anak ha, naubos na yung pera natin. Birthday ka ng birthday kasi. Birthday ka, taon-taon eh. Hello? Kakaintindihan po ba tayo? So gamitin natin ng tama ang pera. Seasons of our lives, paglilingkod sa Diyos, dapat 1 to 11 years old ang mga anak nyo umattend ng kids church. Kayo na merong anak na ganitong edad, paatinin nyo sa kids church yung anak nyo. Tinutulungan namin kayo na mapalaki yung inyong anak ayon sa kaparaanan ng Diyos. Tandaan nyo yung mga anak nyo walang pera ha. May mga church na walang kids church. Bakit? Wala naman pera yan eh. Ano mapapala natin dyan? Pagod lang. Storbo. Dito hindi. Tinuturuan natin sila na ganyang edad, lumapit na sila kay Lord, makilala nila ang daan ng Panginoon. At kayong mga magulang, tumulong naman kayo. Hindi yung nandyan lang yung mga anak nyo sa gilid-gilid, tahimik naman yung anak ko. Oh, tahimik. Tahimik naman, pero walang natututunan kay Lord dyan. Kaya tingnan nyo, yung iba dito nakakatayo sa stage kasi doon sila, nag-aaral sila. So, tulungan nyo ang inyong anak. Okay? 12 to 21, tulungan nyo pa rin yung mga anak nyo umattend ng SYP. Para yung talent nila, lakas nila magamit sa paglilingkod sa Diyos sa church. Dahil kung hindi, yung talent at lakas na yan, gagamitin yan sa iba. At ang tropa at barkada niyan, ipapahamak yan. Ano ang garantiya ko? 95%. Pag hindi ka dito lumaki sa SYP, sira buhay mo. 95%. Ay ako 5%. Good luck. Magulang, i-push nyo sila. I-push nyo. Hanggat hindi pumapatak ng 18 to 21 yan, dapat nga 12 to 21, lalo pa nakatira sa inyo, kayo masusunod sa kanila. Mga youth na 12, huwag niyong sasagot-sagutin ang mga magulang nyo na ayoko, na hindi ko gusto. Umalis ka na sa bahay nyo. Huwag ka na kumain ng pera nila. Huwag ka na makikain dyan. Hanggang dyan ka kumakain, pinapaaral ka, nakatira ka, sumunod ka. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka. Ngayon, sasabihin, hindi na ako kakain. Okay. Hindi na rin ako mag-aaral. Okay. Hindi ka na rin titira dyan. Okay. So, pwede ka na hindi sumunod. Ibig sabihin, lumayas ka na dyan. Pero hanggat nandiyan ka, sumunod ka sa kanila. Pag edad mo, 22, yun, may buhay ka ng sarili. Sa iyo na yung buhay mo. Pero 12, sumunod ka sa magulang mo. Hello, mga youth, taas ang kamay. Mga youth, lalo na ko yung magulang nyo umaattend dito, sumunod kayo sa kanila. Amen ba? Parang galit sila eh. Sumunod kayo sa magulang nyo para sa kabutihan nyo ito. Season 3, 22, 30. Maglingkod kayo ng todo-todo kay Lord. Marami na kayong alam, talent, training, skills, strength, sa multimedia, sa lahat ng area dito. So ito yung panahon na tumodo tayo kay Lord, malakas pa tayo nito. Season 4, maglingkod pa rin. Pero this time, meron ng mga anak, meron ng pamilya to. So kasama na yung mga anak at pamilya sa paglilingkod sa Diyos. At dito, ang season na to, marami ka na ring pera, lumalaki na rin yung tithes mo. Diba? Yung offering mo. So marami ka na ring na ibibigay para kay Lord.
Season 5, late adult, medyo lumalaylo ka na nito. So ang paglilingkod mo dito, supposed to be, kayo na yung mga ministry heads dapat dito, alam nyo na yung pinagdaanan ng mga tao, kayo na yung nagka-counsel, ganito yung dapat gawin. Pero wala pa tayo doon. So, 6th season, ito na. Yung counseling mo ay importante dahil marami ka experience, may words of wisdom ka, may knowledge ka sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo. So ito yung paglilingkod sa Diyos. And lastly, sa seasons of our lives, health. Ito yung dinaanan natin last Sunday. Childhood state, medyo may hina pa yung immune system niyan. Pag youth na, develop ng immune system mo, ito, pag 12 to 21 ka, o 12 to 30, season 2 and 3, dapat hindi ka masasakitin. Ulitin ko ha, season 2 and season 3, dapat hindi masasakitin. Hindi yung mas lagi ka pang may sakit sa tatay at nanay mo na season 6 na. Ngayon, paano nagkakasakit ang season 2 at season 3? Dalawa lang, may minana ka sakit sa magulang mo, kaya ka ganyan, o pabaya ka sa katawan at sa kinakain mo. Abusive ka. Puyat dito, laro doon, kain dito ng noodles, isang sakong noodles. 'Di ba? Mukbang, hollow blocks, kinain. Dami ng baliw sa mundo ngayon, wag na tayong sumali pa. Ay nako. Kumita lang na, hirap talaga kumita ng pera sa totoo lang. Hirap talaga eh. Lord. So yun, youth, hindi kayo dapat masasakitin. Ngayong season ng sakit, okay lang yan. Pero yung hindi season ng sakit, nagkakasakit ka, ibig sabihin, pabaya ka. Imagine mo, 22 ka, yung uric acid mo, ang taas na. May gout ka na. High blood ka na? Ako naman. So mga kabataan, wala kayong karapatang maging masakitin sa season 2 at season 3. Ito yung season na dapat nagsisikap ka sa buhay mo at ito yung season na naglilingkod ka ng todo kay Lord. Bawal ang masakitin sa season na to. Kaya huwag kang pabaya. Ngayon, yung sinasabi ng mga magulang, kumain ka nito, makinig kayo. Okay? So season 4, strong immune system mo. Season 5, declining na. Diyan na naglalabasan yung mga sakit. Kaya nga dapat sa season 3, may mga investment, insurance, tsaka savings ka na. Dahil pagdating ng season 5, naglalabasan yung sakit, kailangan mo pang gastos. At bawal ka nang ma-insured sa season 6. Hindi na pwede. Mga health card, di ka natatanggapin. Kaya pumaspas po tayo dito. Sa season 6, wear and tear, whether you like it or not, magiging makakalimutin ka na. Yung kasasabi mo lang ngayon, ano yung sabi ko? Pasok ka sa kwarto, hinahanap mo. Ano nga ba hinahanap ko? Wala talaga, yun na eh. So on the other side, gusto kong picturean nyo to overview bago tayo magtapos. Other angle naman. Season 1, 1 to 11, God, family, relationship, use of time, energy, play and study, amount of money, no money, opportunity to serve God, ang dami sa kids church, how healthy we should be, develop pa lang immune system. Sa 1 to 11, ang mga bata ay nakadepende sa kanilang mga magulang. Pag nilagnat yan, magulang lahat yan. Pag may sipon, may sakit, pagkain, hatid school, lahat yan, magulang yan. 1 to 11, asa sa magulang, yan talaga. Kaya mga magulang, huwag niyong pabayaan yung mga anak niyo 1 to 11. They are totally dependent on you. Kaya ako nagagalit sa mga magulang na, oh, asa nanay mo? Asan tatay mo? Pagalitan ko talaga pag leader. Pinapagalitan ko talaga. Dependence sila dyan eh. Season 2, partially dependence on parents. Sa 12 to 21, makinig kayo mga youth. Kung ano ang, kunyari,
Uso ang lagnat trangkaso ngayon. Ano tinuro ng magulang nyo sa season 12, sa season 2, na pag nilagnat ka, anong gagawin mo? Pag inubo ka. Ako, yung natutunan ko na, kailangan ka magpapawis, magsuot ng jacket. So, marami ako natutunan in life. Nag-missionary kami, pati yung pag nasugat ka, lagyan mo ng vitamin E, gagaling agad. Marami akong mga ganyan training skills. Yung iba, natutunan ko sa mga magulang ko. So, habang 12 to 21, natututo ka pag merong problema, kunyari, pagbukas ng tangke ng kalan. Pati yan, inaaral yan, mga lalaki ha. Paano ba ito buksan? Pinihit mo, sumingaw lahat yung gaas, oh. Sakto, bukas ang kalan. Yung mga basic practicalities sa buhay, sa bahay, trabahong bahay, dapat alam nyo yan, lalo yung mga lalaki. Mga repairs ng tubo, repairs ng kuryente, yung paglagay ng wire, kailangan ba yung wire dito, yung lahat ng wire sa magkahiwalay mo, isaksak natin sa isa. Kaya magulat ka na lang, yung bahay nyo, sumabog na. So, during this time, 12 to 21, you observe anong ginagawa ng mga magulang nyo. Paano magbukas ng kalan, paano magluto, paano, lahat ito, paano, hindi yung, gutom na ako, hainan ako, prinsesa, prinsipe. Hindi ganon, 12-21. Partially dependent lang kayo sa magulang, di na kayo nakaasa, tumutulong na dapat kayo. Sabi mo dyan sa mga youth na katabi mo, tumutulong ka na dapat. Hindi nagpapabigat. May alam ka na. So, pinapanood mo yung diskarte ng mga magulang mo. Paano nila ginagawa to? Nung nilalagnat ka, nilagyan ka dito ng bimpo. Di ba? Nilagyan ka dito. So, dapat alam mo yan. Natututunan mo na yan. Dahil pag nag-asawa ka, gagawin mo yan sa mga anak mo. Papasa mo yan. Pero dapat may pinasa sa inyo. Okay? So, yan. Season 3, independent ka na. Yung natutunan mo sa season 2, hindi yung may lagnat ako, may sipon ako, nagtatrabaho ka na, nasa dormitory ka na, Mami, punta ka dito, lagyan mo ako ng bimpo. May pawis likod ko, pakipunas. Ay, ang tawag dyan, bonjing. Uy anak, may pawis ka. Nandito ako sa Amerika. Uwi ako dyan bukas ha. Mama's boy. So, during this time, independent ka na. So, dapat natuto ka sa second season of your life kung ano yung mga basic, trabahong bahay, papunta ka na sa trabahong buhay, kung ano yung mga ginagawa ng magulang mo, yung mga diskarte nila, natutunan mo na yan. Yung sasakyan, paano pag ganito yung nangyari? Yeah, biglang ayaw mag-start. Ako, nagtatanong pa rin ako ngayon eh. Pero may mga natutunan na ako. I need to observe. So, kayo mga kabataan, ang sarap ng buhay, mas madali ang buhay pag natutunan nyo to sa mga nauna sa inyo. Sa pagdating ng season 4, wala na. Repeat the cycle to your children. Turo na naman, ikot na naman. So, season 5, sinamari ko lang to, picturean nyo na lang, then i-compare nyo sa buhay nyo, reviewin nyo to. Season 6. Okay? So, panoorin nyo sa YouTube kung hindi nyo nasusundan, picturean nyo yan. Kailangan nyong basahin, aralin para ma-apply. And lastly, sabi ng Bible, teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Turuan mo kami, Panginoon, na bulay-bulayin namin yung takbo at bilang ng aming araw para magkaroon kami ng katalinuhan paano ito gamitin. Ephesians 5:15 to 16. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Kaya yung kinanta kanina, don't save the best for last, do it now. The best is today. Amen? Huwag na kayo magantay. Gagawin ko yan bukas, next day, next year. Now na. Dahil baka yung bukas hindi dumating. Baka wala nang bukas. Now na. Kung may gagawin kang tama, may gagawin kang mabuti, gawin mo na asap. Amen? Tayo tayong lahat. Palakpakan natin si Lord. Now na. Tomorrow
may be too late. I hope, I pray sa ating isang buwang pag-aaral na ito, malalaman natin 5 to 10 years from now kung sino yung may natutunan at sumunod. We will know. We will know. Okay, sino po yung first time na nandito ngayon? Pwede pong itaas ang inyong kamay. Meron po ba? Ayan. Kung meron po, punta po kayo dito. Pag-pray ko kayo, closing prayer na po tayo. Tapos na tayo. Dalahin niyo yung mga gamit niyo para hindi na kayo babalik dyan. Kung may nag-invite sa inyo, pakisamahan na lang. Sige, punta po kayo rito. Tapos na tayo. Closing prayer na po tayo. Sige po. Ayan. Welcome po kayo dito sa Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay Christian group na walang tinataas kundi si Jesus lang at wala kaming tinuturo na contrary o outside the Bible. All these topics is in the Bible. So, Bible lang kami, Jesus lang. Sa lahat po na napakinggan nyo kanina, sa every seasons of our lives, totoo po yun. At medyo mahirap po mangyari yon sa buhay natin. Lalo yung mga transition, may mga transition dyan between seasons. Kung wala si Lord, hindi tayo magtatagumpay sa lahat ng ito. Si Lord ang lumikha sa atin. Si Lord din ang may kapangyarihan na ibiyahe niya tayo from season 1 to season 6. So kung wala ang Diyos, gulo talaga to. Kaya before we close, I encourage you, lalo kayo nandito sa harapan, natanggapin niyo si Jesus sa puso niyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pwede tayong yumuko lahat at pumikit. And then, pwede natin itaas yung isang kamay natin sa Diyos. Tanda na tayo ay naniniwala na si Jesus lang yung ating pag-asa. Taas po natin ang ating kamay sa Diyos, kahit isa lang. At sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Sa oras pong ito. Sa oras pong ito. Ako po'y lumalapit sa iyo. Ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko. Inaamin ko. Ako isang makasalanan. Ako isang makasalanan. At wala po akong magagawa. At wala po akong magagawa. Para iligtas. Para iligtas. Para ayusin. Para ayusin. O baguhin. O baguhin. Ang aking sarili. Ang aking sarili. Ngunit Panginoon. Ngunit Panginoon. Ako po'y nananampalataya. Ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus. Kaya ka namatay sa krus. Ay para tubusin ako. Ay para tubusin ako. Patawarin. Patawarin. At linisin. At linisin. Sa lahat-lahat. Sa lahat-lahat. Ng kasalanan ko. Ng kasalanan ko. Salamat po. Salamat po. Sa pagmamahal mo. Sa pagmamahal mo. Sa pagpapatawad mo. Sa pagpapatawad mo. Sa oras na to. Sa oras na ito. Binubuksan ko sa iyo. Binubuksan ko sa iyo. Ang aking puso. Ang aking puso. At pinapapasok kita. At pinapapasok kita. Bilang aking Diyos. Bilang aking Diyos. Panginoon. Panginoon. At tagapagligtas. At tagapagligtas. Ng aking buhay. Ng aking buhay. Samahan mo ako, Panginoon. Samahan mo ako, Panginoon. Sa bawat season. Sa bawat season. Ng aking buhay. Ng aking buhay. Mula ngayon. Mula ngayon. Ito po ang aking dalangin. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Lord, salamat po sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Ang dalangin ko, O Diyos, sa aming mga napakinggan, hayaan mo na ito po ay maging realidad sa aming buhay. Hindi lang ito isang informasyon, kundi magdala ito ng transformasyon sa amin. Mula dito sa baba hanggang sa taas, kami na nakarinig at nakaalam nito, Panginoon. Huwag namin baliwalain itong instruction na ito, Panginoon, itong mensaheng ito, dahil kung gagawin namin ito, mas mapapabuti ang aming buhay kaysa sa iba. Mas aangat kami, mas maganda, mas handa kaming harapin ang bawat season ng aming buhay na hindi nagugulat, hindi nabibigla. Lord, dahil alam na namin na mangyayari ito. Kaya tulungan mo po kami sa bawat biyahe ng buhay namin, sa bawat season, na laging ikaw ang sentro. Dahil hindi lahat ng dadaanan namin ay smooth. Hindi lahat maganda. Pero Lord, pag nandyan ka, you will make all things beautiful in your time. Kaya salamat, hayaan mo sa buong linggong ito, Panginoon. Patuloy naming ma-apply ang lahat ng aming natutunan at patuloy maranasan namin ang pagpapala mo dahil sumusunod kami sa iyong salita. Sa lahat ng nandirito ngayon, Lord, ibuhos mo ang iyong blessing sa mga may pangangailangang finansyal,
sa may mga babayarin sa loob ng linggong ito, sa buwan na to. Ikaw, O Diyos, ang gumawa ng himala na mai-provide ang lahat ng ito sa nangangailangan ng kliyente, sa nangangailangan ng mga kliyente, Panginoon. Lord, Ikaw ang magbigay ng maraming kliyente para sa kanila. Sa mga may sakit, pati yung mga wala dito, we speak your healing, Lord. You are the God who heals. You are Jehovah Rapha. By your stripes, we are healed. From head to foot, lalo yung mga may lagnat, may ubo, sipon, trangkaso. Lord, we speak your healing in the name of Jesus, and we rebuke all these viruses and bacteria na nagki-create ng sakit sa lahat ng iyong mga anak, Panginoon. Thank you, Lord. We give you praise. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all. Huwag po muna kayong